A word fitly spoken is like apples of gold in a setting of silver. ESV. The right word at the right time is like precious gold set in silver. Proverbs 25 verse 11. May the Lord bless the reading. Blessed everyone and welcome sa ating live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman po tayong nagbabalik at muli tayong bumabate sa lahat-lahat ng kapatiran natin. Saan dako man kayo naroroon, saang parte man ng mundo, anong oras, anong araw, anong panahon man ninyo panoorin ang broadcast na ito, ang pagpapala ng dakilang may kapalang sana ay sumaate. Nagpapasalamat talaga ako sa mga feedback na pinagkakaloob. Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan, kapatiran, at sa lahat-lahat ng mga tumatangkilik, even mga co-teachers ko, even mga students na nagsasabing, Sir, napapakinggan ka po namin na i-share po namin ang inyong mga broadcast. Maraming salamat po. Enough na po yan para po sa isang preacher na kagaya ko for the Preacher's Appreciation, which is next month na po. Okay, so having said that, patuloy po tayo sa ating pag-aaral. At andito na nga po tayo sa Random Acts of Kindness. Nasa part 6 na tayo. Nung nagkaraan, nag-segue nga po tayo about burnout. At nakita nga natin yung burnout na ito ay emotional, physical, and spiritual depletion caused by prolonged stress, unrelieved responsibility or compassion, fatigue. At nakita natin. And after that, sinundan natin sa ating RAC 5, yung suicidal tendencies. At nakita nga natin doon, ginawa nating examples, si Moses, andyan ka si Elijah, and then si Jonah. And even sa ibang mga like Job also. So, tiningnan natin, suicidal tendencies, how God deals with it. And then, paano ba view ng church ang suicidal tendencies? And individuals, Christians, ano ba ang kaisipan ng mga Christians about suicidal tendencies? Palagay ko hindi handa ang karamihang or ang mga ordinary individuals kapag pinag-uusapan yung suicidal ideation or suicidal thoughts. When suicidal thoughts are expressed, kailangan na matuto tayo na ito ay desperate cry for relief. Ibig sabihin, hindi talaga mag-suicide o wala talagang balak na kitlin ang buhay nung nagsasalita. Kundi ito talaga siya ay isang paghingi, pagsusumamo ng tulong, pagsusumamo na sana maibsan o sana matapos na ito. Or itong pangalawa, sinabi niyang suicidal ideation isn't always about wanting to die, but often about not wanting to live like this. Pagsasabi yun na ayaw ko ng ganitong buhay, gusto kong baguhin ang ganitong buhay, subalit hindi ko alam saan mag-uumpisa, kaya pagod na ako, ayaw ko na to. Or gusto ko na itong tapusin. And last but not least, nakita natin that expressing the desire to die, especially in ancient texts or times, was a form of lament. Ito talaga ay lamentation. A theologically permitted form of spiritual protests, saying, Lord, bakit mo ako ginawang ganito? Mas maigi pa hindi na lang ako naipanganak, just like Job. Makikita natin example ni Job. Nung sabi ni Job, why did that I did not die at birth? Or stillborn pa sana, no? Or come out from the womb of my mom and expire. Kaya spiritual protests. Alam natin si Job, nung hindi niya maintindihan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa kanya, talaga namang ang kanyang mga kaibigan na naglo-lawyer for God ay hindi matanggap ni Job ang kanilang mga reasoning. So he ended up saying these things. So ano nga po bang magagawa natin when suicidal thoughts are expressed? Sa totoo lang, we, the church, or individual Christians, or individual members, or even members of a particular community,
do more harm than good kapag ka nakakarinig ng mga suicidal ideation or suicidal thoughts na nasasabi o naririnig sa iba. Bakit? Dahil nasanay na kung anong narinig niya, cliche, paulit-ulit, lumang tugtugin, kung anong narinig niya na sinabi nung una ng tatay o ng nanay, ng lolo, ng lola, ng kapitbahay, paulit-ulit pa rin. Sinasabi pa rin. Kagaya din doon sa understanding the self, kung anong masinabi noon, paulit-ulit lang, kaya yung cycle hindi na break. Kaya nga, ang challenge sa mga teachers na nagtuturo ng understanding the self, challenge sa mga teachers na nagtuturo ng ethics and a lot of things, ay i-break natin yung cycle. Ganon din naman sana sa mga pastors, preachers, ministers, and evangelists na nangangaral na matigil na rin yung nakasanayan, matigil na rin yung mga canned answers, na hindi pinag-isipan, na hindi talaga basta, it sounds good. Pero ang implications, ang sama. At yun ang mga bagay-bagay na pag-aaralan natin. Ang ilan naman is gustong magpaka-professional, gustong magbigay talaga ng credibility sa kanilang sinasabi. So gagamit sila ng mga terms, mga terminong ginagamit ng mga doctors, terminong ginagamit ng mga psychologists, psychiatrists, or ng mga guidance counselors. And ang nakakatawa pa nito ay gagawa pa ng mga assumptions, Kung hindi ka rin lang naman registered guidance counselor o hindi ka rin lang naman psychiatrist or psychologist or wala ka din lang naman panghahawakan, wag namang gagamitin yung mga terminong, may counseling po akong gagawin or may counseling pong ginagawa. Or sasabihin, may pastoral counseling at yung church namin nag-o-offer ng counseling. And to think, sino ba ang nakapag-aral about pastoral counseling or even guidance and counseling sa sinasabing kongregasyon o sinasabing church? So we do more harm than good. Alam po ba ninyo na ipinagbabawal yan either from an individual or sa isang organisasyon o sa isang grupo na gamitin ang salitang counseling kung walang RGH doon, RGC, Registered Guidance Counselor, kung walang psychiatrist talaga doon or kung walang psychologist talaga doon. Yan ay nababatay sa Republic Act 9258 ng 2004. Kaya nga, napapalunok na lang ako magkaminsan o napapailing. Ang iba, nasanay doon sa isang guidance counselor na inappoint lang ni principal o di kaya isang teacher na inilagay lang, ikaw na dyan. Dahil wala namang pwede dyan. So mag-a-assume siya na siya ngayon ang bagong guidance counselor. Sa simbahan naman o sa mga churches, ang daming, gumagawa kami ng counseling. Nagka-counsel kami sa mga, and a lot of things. And they offer even yung kanilang mga linya for counseling, call, this and that. Bawal po yun. Ayon po sa batas, Republic Act 9258. Ang ilan naman, pagka nakakarinig ng mga suicidal thoughts o inclinations, gusto nilang ipakita na mas religious at saka spiritual sila kaysa doon sa may pinagdadaanan. Kaya nga lumalapit yan. Dahil it's a cry for relief, it's a cry for help. Ayun namang nalapitan, sa halip na tumulong, ay nako, maglilitan niya naman na si ganito, si ganon. So, let's consider this. Why is it that, sinabi ko, we do more harm than good, both individually and collectively? Kung church, collectively, do more harm than good. Individually, ganun din. So, pag-uusapan natin ang iba't ibang mga rason. Number one, ang church magkaminsan or ang individual Christians ay
they do more harm than good by spiritualizing mental illnesses na sasabihin na, kahinaan lang ng pananampalataya yan o kawalan ng pananampalataya yan. Kaya ka nagkakaganyan kasi nagiging open ka ng demonic attack, demonic possession, or ginagamit ni Satanas yung kahinaan mo kaya nararanasan mo yan, kaya nagkakaroon ka ng ganitong mga bagay-bagay. Come on, disorder po. Mental health disorder po. Hindi lang tayo papasok dun sa illness, kundi pagka may disorder nga Kagaya lang ng hindi mo alam kailan ka susumpungin ng yung upset stomach, ano? So, hindi kailangan i-spiritualize ang mga to. Hindi sasabihin na kawalan ng pananampalataya yan or dahil dito mahina ka dito kaya din doon inaatake ni Satanas ang kahinaan mo na yun, o yung kalakasan mo na yun, gagamitin din ni Satanas yan. Walang ganon. Pangalawa, at ito ang totoo talaga, lack of mental health training. Maraming mga individuals na gustong-gustong magpayo, na gustong-gustong mag-counsel, na gagamitin pa ang church, at maraming mga church leaders na nagsasabi o nag-claim to be spiritually minded, wala namang mental health training. Kaya hindi nila makikita ano yung mga disorders, ano yung mga warning signs, ano yung mga symptoms. Basta ang iisipin lang lagi ay, hina naman ang pananampalataya ng isang ito. Kaya ang ipagpipilitan lagi ay, gugulan mo yung panahon mo para manalangin. Manalangin ka nga. Ang nakakainis pa magkaminsan ay, magbasa ka nga ng Biblia mo. O di kaya mag-attend ka nga ng mga fellowships. Namimiss. O sasabihin, magtiwala ka sa Diyos. Hindi mangyayari yan. Basta you draw near to God and Satan will flee away from you. Bibigay na lang ng bersikulo, kapitulo. Hindi po ganun. Kasi pagka ganun, it's both dismissive at alam mong inadequate. Hindi talaga dinil yung symptoms. Hindi talaga dinil yung problema. Sinabi lang, sige manalangin ka, o di kaya ay magdasal ka, o magtiwala ka sa Diyos, or magbasa ka pa ng Biblia mo, or mag-attend ka pa ng mga fellowships para mapalakas yung pananampalataya mo. Again, lack of faith na naman, ang pinagduduldulan dito. Pangatlo, yung over-reliance on prayer alone. Hindi po natin binabawasan at hindi po natin ina-undervalue, ina-underestimate ang power of prayer. Kasi itong lagi nating naririnig, lagi nating nababasa, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. At isa nga sa mga examples dyan, si Elijah, na walang rain for 3 years, nanalangin siya and it rained. Yet, after that, alam natin that tumakas siya. Alam natin naging suicidal siya. So there's power into that. There is truth in the power of prayer. Pero pagdating sa kanyang mental health and suicidal ideation, hindi sapat yung prayer. May mga ibang paraan para magawa ito. Hindi pwede yung, lika pa-attendahin mo ng isang prayer meeting at ipag-pray over at mayroon pang laying on of hands na sinasabi sila. Or ang iba naman may mga demon casting para sasabihin, in Jesus' name I cast you. And nako, ang daming mga, sa totoo lang, wala namang nagagawa ang mga to eh. In Jesus' name, I cast away this, I cast away that. Nakakatuwa, demon kasi parang kagaya lang din na ang handa ay cholesterol talaga, ma-cholesterol. Tapos panalangin niya ay, sana tanggalin mong cholesterol ng lechon na ito o pang sagan makakain kami ng maigi. Hindi pwede yun. So, this one, doon sa over-reliance on prayer alone, ni hindi nga nila ma-encourage ang kanilang mga members o yung mga individuals kahit mga mahal sa buhay na mag-seek ng professional or medical help. Mental health yung problema. Ayaw.
Samantalang kung masakit lang yung ulo, alam na kagad-agad na ang gamot doon, paracetamol. Eh, mas mahirap na kapag suicidal tendencies na talaga. Tapos, ayaw pang sabihin na, oy, mag-consult ka ng professional help para dyan or mag-consult ka ng medical help para dyan. Kundi, laging dalangin mo na lang yan. Yung judgment or shame, ano naman to? Na magkaminsan ay sasabihin pa na, Kristiyano ka? Hindi ba Kristiyano ka? Bakit ka nagkakaroon ng ganyan? Wala kang tiwala sa Diyos. Something like that na mga kasabihan, ano? Isa kang Kristiyano tapos mararamdaman mo na hindi mo kapiling ang Diyos, o isa kang Kristiyano tapos ganyan ka kahina. And then, alam mo yon, yung pronouncing judgment, and may pinagdadaanan na nga, pinapahiya mo pa, sasabihin, you are dishonoring God in that. So it increases shame and deepens despair. So yung nag-cry for relief, nag-cry for help, ay lalo ngayong lalayo at sasabing, judgmental naman ng mga yan. So why should I seek help? Tapos mag-offer ng kung ano-anong counseling. Eh, kung hindi mo kaya at hindi mo competency yan, huwag mong pasukan. Di ba? Number 5, ito talaga, diretsahan to. Ilang mga churches ang may mga references na si ganito ay counselors, si ganito ay psychiatrists, si ganito ay psychologists. Wala nga sigurong number na alam, ano? Wala nga sigurong maituro. Kahit DSWD na lang doon mo ituro. Pwede na yon. Kasi sila naman gagawa ng ibang referrals. Not referring out. Kasi ang gusto ng mga leaders, para bang yung mga pastors and ministers and evangelists and preachers alike, ano? Gusto nila i-handle, parang laking boost yata sa confidence nila o sa ego nila kapag sila lang ang hahawak sa mga ganitong mga individuals, sa mga mayroong suicidal tendencies. Kaya, lagi nilang sasabihin na, by the aid, by the guidance of the Holy Spirit, I cast you, or I pray that this and that. Hindi po talaga yun. If really you are guided by the Holy Spirit, then tell them, refer them to professionals. Hindi mo kaya yan, pastor. Hindi mo kaya yan, Brad. Hindi ka na-train para dyan, Brad. So, huwag. And, ang unang-una talaga, dapat, if you are really guided by the Holy Spirit, is that kailangan ma-realize mo at hindi mas malaki yung ego mo kaysa sa competence mo. That is beyond your competence. Mag-refer ka. Hindi naman nakakahiya yun eh. Hindi naman kahihiyan yun na sabihin mong, ay sigarito, higit na mas maalam sa bagay na to. In doing so, benevolent ka. Hindi ka malevolent. Alam niyo ba ibig sabihin ng malevolent? Mas maigi pa nga ang psychology, mas maigi pa nga ang guidance and counseling kasi habang nag-aaral kami doon, yung malevolent is wishing evil or harm to another or others, showing ill will, ill-disposed, at pagiging malicious. Yan ang malevolent. Samantalang pag nag-aaral ka ng guidance and counseling, psychology, psychiatry, ang lagi talaga sinasabi is, practice no malevolent. Na sana wala kang pangangarapin na gagawa ka ng ikasasama ng iba. Pagiging benevolent. Pero by not referring itong mga taong may mga symptoms ng ganito, itong mga taong may mga mental health disorders o yung pinaka-max natin ay kagaya ng pinag-aaralan natin, mayroon ang suicidal tendencies, then practice no malevolent. Refer them. And that referring them is being benevolent. Gusto mo mabuti, wishing them good. Showing them good.
itong nangyayari sa individuals and churches na hindi na-train na pag-usapan ang mga bagay-bagay na to. At ito pa, yung mga paboritong cliche words or mga paboritong mga phrases na they are unwelcome phrases sa isang taong may pinagdadaanan. Naiinis ako dito noong nawala si Papang, noong namatay ang tatay ko. And yung mga makikiramay, may mga masakit talaga sa tainga pakinggan eh. Some of them ma-mention ko dito sa phrases na to. And hindi lang dito sa mga may suicidal ideation ang pag-uusapan natin, but even sa mga may pinagdadaanan, even sa mga nawala ng mahal sa buhay or sa mga may mga matitinding pagsubok na dinadaanan, please unlearn this unwelcome phrases. 1, yung sasabing, just pray about it. Idalangin mo lang yan. Iampo lang na bay. Or ikararag mo lang dahita kakabsat. Why is it unwelcome phrase? Yung sasabihin mong, idalangin mo lang yan, Brad. Kasi ang sinasuggest mo na ang pinagdadaanan niya is a spiritual failure. Or ang sinasabi mo ay nagkulang siya sa pananalangin, kaya niya pinagdadaanan ito. Isipin mo lang nawalan ka ng mahal sa buhay, tapos itong sasabihin mo, just pray about it, or lumapit ka sa Panginoon, manalangin ka, kapatid. Kasi prayer of a righteous man availeth much. So dalawang ibig niya sabihin, either you lack fervent prayer or you are not righteous. That is being judgmental, ano? Di ba? Hindi mo man isipin, but now I would like you to think about it. Dalawang sinasabi mo eh. Ang sinasabi mo, pagkasabi mo mong, idalangin mo lang yan, unang-una di ka na nanalangin. Or singa, pangalawa, pagka binigay mo yung bersikulo na fervent prayer of a righteous man. Dalawa is, hindi fervent yung prayer mo. At pangatlo ay, hindi ka righteous man. Kaya hindi napapakinggan yung prayers mo, kaya pinagdadaanan mo yan. Why could we not just say, pwede ba natin pag-usapan talaga anong nangyayari sa iyo? Can we talk about what is really going on? That way, ino-open mo yung avenue na makapag-usap. Or siguro, kailangan niya ng offloader. Kailangan niya ng mahingahan ng mga pabigat sa kanya. And if ever sinabi niya yan, huwag mo din namang gagamiting leverage. Sasabihin, alam ko na nga yung sikreto mo, sasabihin ko sa iba. Or parang hindi ko sabihin sa iba. Kaya nga, yung ilan, or karamihan sa mga may pinagdadaanan, na lalo na yun sa mental health issues, ayaw magsalita. Kasi ginagawang leverage ng iba na sasabing, ito, may problema si ganito, tapos ichinismis na. Hindi maaari yon. Truth is, even sa opisina ng Office of the Student Affairs, at kapag ka nag-o-open up yung mga bata, or may mga magulang talaga na pumunta, itong nakaraan lang, or even noong walang pasok dahil sa ulan na sa opisina ako, may lumapit talagang pamilya na nagwi-withdraw sa enrollment yung bata dahil may pinagdadaanan. And then nung sinabi ko itong mga bagay-bagay na to, umiiyak na yung lola, kasama ang lola, ang nanay, tsaka yung nagpapaaral na kapatid. And they realize, dahil nabasa ko din yung mga text na nagsasabing may suicidal ideation nga yung bata. Kaya nagulat sila nung sabihin kong, papasalamat ako, thank you for telling me this. So, paano ako makakatulong sa inyo? At ito nag-open up na nga.
Yun nga lang, magkaminsan hindi talaga sapat yung oras na gugugulin mo. Hindi ka pwede mag-offer ng, thank you for telling me this. How can I be of help? Kung wala kang panahong makinig. So, at times, hindi talaga mapigilan. I sat with that family for over 2 hours yata, or 3. When you offer this, be prepared to listen. Okay. Yung pangalawa, na unwelcome phrases sa mga may pinagdadaan, yung sasabihin, you just need more faith. Kailangan mo ng pananampalataya. Higpitan mo yung pananampalataya or dagdagan mo yung pananampalataya. Implication niyan ay hindi ka spiritual enough. Or implication niyan ay yung mental suffering mo is a spiritual failure. Nakagaya nga ni sinasabi ng ilan. Kaya ka nagkakaroon ng ganito kasi ginagamit ng demonyo yung mga weaknesses mo, ginagamit ng demonyo yung mga ibang aspeto sa iyo, dito siya pumapasok, kaya dapat lahat sarado ang mga yan, kaya dapat magpakatatag ka sa pananampalataya and a lot of things. Again, sasabihin natin that is judgmental. Ang phrase din, that's judgmental. Yung sabing, manalangin ka, dagdagan mo pananampalataya mo as if kulang ako sa pananampalataya. Magbasa ka ng Biblia mo, mag-attend ka ng mga services, ng mga fellowship. As if nagkukulang ako sa ganung bagay-bagay. So that is judgmental. And that is spiritual branding talaga. Brinabrand ka na kulang ka ng pananampalataya. Parang sinasabi niyang doubting Thomas ka kasi sa mga dalawa ang pag-iisip sa mga may mga doubt, pag-aalinlangan. Sa Ilocano, baring-baring. No? So, spiritual branding gagawin na naman sa iyo. Oh, you're like doubting Thomas or you're just like sinking Peter. Nung makita ni Peter yung Peter walking on water, di ba? Tapos nakita niya yung alon, tapos narinig niya yung ihip ng hangin. Then he started doubting and he started to sink. Kaya yan na naman sasabihin sa iyo. Kasi kulang ka ng pananampalataya. Oh, you of little faith pala. Oh, you of little faith. Sa halip na ipakita that sa mga pinagdadaanan, sabihin sa kanila, may seasons of life talaga. May mga ups, may mga downs, may dry, mayroong mga wet season. May mga pagkakataon talaga na everything works perfectly well, pero may mga pagkakataon din na nasusubukan talaga din. And kailangan na maintindihan ng bawat isa, di pa intindi mo na even strong believers, seasoned Christians, faithful, gamitin na natin. Elijah, just after the showdown, diba? In Mount Carmel, saan ka maghahanap nun? Yet, suicidal pa rin ang thoughts niya after that. Make them realize that. The third one, masakit man to, pero talagang sasabihin na, mas matindi nga pinagdaanan ni ganito. Mas matindi nga ang pinagdaanan ni ganito, pero baliwala lang sa kanila. Other people have worse. That hurts. Kasi kung ako sasagot niyan, bakit? Suffering is a competition. Ibig mo sabihin kung mas mahirap yung pinagdaanan nila at nakayanan nila. So, ano ako ngayon? So, pahirapan to? Pagalingan to? It's not. That invalidates yung unique experiences na pinagdadaanan ng isang individual. Kaya nga, nandoon siya sa ganong mental condition. Kung sasabihin mong, wala yan. Mas marami. Nung ako nga, and again, oftentimes, yung mga nagsasalita, they take, sa halip ng pag-usapan ay yung cry for relief,
or yung individual na asking for help, ito na, hindi na sa kanya ang focus ngayon, nag-focus na dun sa ako nga, nag-focus na, nag-grandstand na. Ako nga, nung ganito nangyari sa akin, ganito ginawa ko. Kaya nga, uulitin natin, it invalidates unique experiences of individuals. Indirectly, pagka sinabi mong other people have worse, ano ka ngayon? A weakling. And you're not tough enough. Hindi ka talaga matatag. Isa ka talagang lampa. Isa kang marupok. And that hurts. Instead, dapat sana is masabi sa kanila that alam ko may pinagdadaanan ka and I could see that your pain is real. And you're allowed to feel this way. Walang judgment whatsoever. May pakita lang talaga na naiintindihan ko na may pinagdadaanan ka. Ang pang-apat, ito talaga napaka-personal, no? Anong drama na naman yan? Yan. Pagka nagsasabi, anong drama na naman? Daming kadramahan sa buhay. Yan kasi laging nanonood ng K-drama o laging nanonood kasi ng telenovela eh. When you do such, it shuts down communication talaga. Kung sasabihin mong ang inilalapit sa'yo na mental health problem or even yung suicidal ideation ay daming drama dito sa buhay, mangyayari niyan ay mag-shutdown, hindi na makipag-usap ulit at mai-increase yung isolation. Lalo niyang ihihiwala yung kanyang sarili kasi ginudge mo siya na dramatic. So ang iisipin ng isang may pinagdadaanan is that so opening up is being dramatic. So kapag ka nag-open up ako on my vulnerabilities sa mga condition ko ay dramatic lang ako, nagdadrama na naman. And the next one would be yung feeling na naglakas loob na nag-open up is invalidated. Mas maganda na sabihin, natutuwa naman ako at sinasabi mo sa akin yan. Or, maaari mo bang sabihin talaga kung saan nanggagaling itong mga bagay-bagay na ganito? Or, pwede mo pa rin isuggest sa kanya, sa palagay mo, paano kaya gawin natin para maibisan naman itong mga bagay-bagay na to? Hindi yung para mawala na yung kadramahan mo. Okay? The next one, number 5 is, ito, gawain to ng mga walang panahon talaga makinig, no? Yung sasabihin, kaya ka may ganyan eh, kasi cellphone mo yun, hindi. Kaya ka ganyan eh, you just need to be busy. Get out more often. Lumabas ka nga muna sa comfort zone mo. Makikisalamuha ka, sumama ka sa dabarkad, so di kaya gumimik ka naman. And that one is absolutely hindi katanggap-tanggap. Kasi, yung pagsasabing, you just need to stay busy, minimize na lang niya yung suicidal thoughts. Yung seriousness of suicidal thoughts na share niya lang sa'yo, kasasabi niya lang sa'yo. Or, ang ibig mong sabihin, indirectly saying is, tago mo muna, ibaon mo muna yan, magpaka-busy ka muna, tapos kapag hindi ka na busy, babalik ulit yan. Di ba? Back to square one. Mayroon bang kasagutan na naibigay? Mayroon bang solution na naibigay sa advice na or sa kasabihan you just need to be busy or get out more often? Wala, di ba? So, ito na naman. Hindi ba't mas maganda ko sabihin, makakatulong ba kung sasamahan kita sa isang taong higit na makakatulong sa'yo sa bagay na to?
Or would it help if I could accompany you to talk to someone who could really help you? So, pwede natin i-figure out yung mga bagay-bagay na to. You could do that. And from that, kung pumayag, then make referrals. Tawagan mo yung mga kakilala mo. Ang panganim, at pinagsama ko na to, lahat tong everything happens for a reason. Sa isang existentialist, napakaganda dito. Everything happens for a reason. May pinagdadaanan ka, tapos sasabihin lang, God's will yan, kapatid. Ito talaga isa sa pinakamasakit kong narinig eh. Nawalan ako ng ama, ando doon kami sa lamay ng tatay ko, tapos sasabihin ng mga lalapit sa akin na makikirambay, Brad, everything happens for a reason. That's God's will. Kulang na lang talaga yung pamukha ko. Namatay ang tatay ko, kalooban ng Diyos. Tanggap ko na kalooban ng Diyos na mayroon tayong, ang end natin is, we are all destined to die. Pero naghahanap ako. Hindi ako naghahanap ngayon ng argumentation. Diba? Being overwhelmed with pain, hindi ako naghahanap ng rason. Naghahanap ako ngayon ng comfort. Hindi ako naghahanap ng rason para ipaliwanag mo sa akin itong mga bagay-bagay. No, hindi ko kailangan ng bersikulo, kapitulo, kabanata. Because I'm suffering. Longing for comfort. Andun nga yung bangkay ng tatay ko, tapos sasabihin mo, God's will? God's will, namamatay ang tatay ko. Sinabihan ko talaga yung isa eh. Everything happens for a reason. Then, anong reason? Diba? So, mauuwi sa argumentation. And, parang sinasabing, di ka dapat na nakakaramdam ng ganyan. Or yung sasabihin na, para kayo hindi mga Kristiyano na iiyak-iyak. That's utterly dismissive also. That's basically hindi niya ramdam what it means to be human, no? Siguro kung sa kanya baliwala, then don't do that. Hindi pwedeng sabihin yan. It would be better kung ganito sasabihin natin. Alam kong mahirap ito at hindi ko talaga kaya ipaliwanag, Brad. Pero andito lang kami sa tabi mo. Di ba? Mas masarap pakinggan. O di kaya yung lalapit ka lang, natapik lang sa balikat, sasabihin, Brad, andito lang kami. Kapatid, andito lang kami. Or just being there. Your presence is support enough. Pero yung sasabihin mong God's will, at saka versikulo, kapitulo, ibang usapan na yon. Or sasabihin mong, I will walk with you through it. Samahan ka namin. Hindi ka namin iiwan dito. Those are comforting words. Reassuring words. Meaning, they value you and you learn to value them. Hindi yung mga judgmental sasabihin kalooban ng Diyos yan or may rason ang Diyos, hindi lang natin alam pa ngayon. Okay. On the contrary naman, why not try to learn these phrases instead? Di ba't mas madali sana kung sabihin niyang hindi ka nag-iisa sa laban na yan o hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na yan. Or yung iba, pwede mo sabihin, I'm so sorry you're feeling this way. Gusto kong intindihin kita. Gusto kong maintindihan anong pinagdadaanan mo. Indirectly, pagka itong sinabi mo, sinasabi mong, you're important to me. You are important to me. And I value yung mga sinasabi mo. I even value yung mga pinagdadaanan mo.
And this one is honest enough na sabihin mong, I don't have all the answers, but I care and I'm staying with you. And that will at least alleviate niya ang feelings, whether it be suicidal or whether it be downtrodden, yung feeling, no? Nasasabihin mong, aamin ka talaga, I don't have the answers, but I care and I'm staying with you. Presence pa lang, isang moral support na yun. This one will be suggestive naman siya. Would it be okay if we found someone to talk to together? Sasamahan kita. Or punta tayo kay ganito. Makakatulong yon. Masigit na maalam yon. Or paborito ko at ginagamit ko talagang phrase, thank you for trusting me this. How can I be of help? Sa mga pumupunta ng mga magulang sa OSA, sa mga estudyante din nagpupunta, hindi yung mga violation, kundi yung mga nag-o-open up. Talagang sinasabi ko, thank you for trusting me this. Nire-reassure ko muna na ang sikreto nila ay hindi lalabas sa 4 na sulok ng opisina. And then when I offer, how can I be of help? Then, naghahanda na ako talaga ng tubig ko dahil it will take some time. So, balikan natin. Suicidal tendencies and thoughts are not sin but symptoms. Existential isolation, perceived burdensomness, na sinasabi nila, hindi na nila maintindihan bakit sila nandito or di kaya ay pabigat na sila sa iba. So, dapat maintindihan natin, dapat tama yung pagsagot natin. And then, we have learned last week, 2 weeks ago, how the Bible treats them. Itong mga suicidal tendencies and thoughts na ang Biblia honestly, straightforward, sinalubong niya talaga ang mga to. God met them where they were, where they've been. And hindi lang honestly, kundi compassionately. Alam niyang gutom, binigyan ng pagkain. Alam niyang pagod, pinatulog niya. Alam niyang uncomfortable, nilagyan niya ng balag o nilagyan niya ng vine para hindi mainitan. And we need to be learning from God's response. Hindi kagaya ng iba na sasabing you're disrespecting God by feeling this way. Because God's response was never to punish yung mga individuals na ganito. Hindi niya kinondem, hindi niya sila pinatay. Pero ang ipinakita niya is His presence, His provision, at saka yung purpose niya is to build them up again upang makapagpatuloy sa kanilang mga gawain at sa kanilang lakbayin. Ulitin natin ang ating bersikulo. A word fitly spoken is like apples of gold in a setting of silver. Or, the right word at the right time is like precious gold set in silver. Ito ay ayon sa Proverbs chapter 25, verse 11. Kahilingan po ng inyong lingkod, sa lahat-lahat ng mga may magsasabi sa inyo, sa lahat-lahat ng mga may magtitiwala sa atin na lalapit, may your words be few, your ears open, your presence felt, and your caring be genuine. Again, this is your brother in Christ, Jose Ronoboy Perez Cariaga. Salamat po muli.